Sa bawat sulok ng mundo, may mga kwentong bubuhay sa pag-asa. Kwento ng mga taong nagsimula sa wala, ngunit hindi nagpatinag sa bigat ng kahirapan. Isa ako sa mga taong pinipilit magtagumpay, na ipinanganak na walang hawak na ginto sa mga kamay. Taong sa kabila ng bawat pagsubok ay nakatakbo ng lakas mula sa kanilang pangarap. Pangarap na magbago ang takbo ng kanilang buhay at ang kinabukasan. Isa na ako ron, na patuloy na hinaharap ang mapait na kinabukasan. Nasa kada gigising ay responsibilidad agad ang natatamasa. Ang panganay na nag-iisang inaasahan sa tahanan, tumatayong pangalawang ama. Pasok sa eskwelahan, susubukang maging maayos na mag-aaral. Kadalasan may mga signaturang hindi natatapos sapagkat lugmok sa kahirapan. Ngunit hindi ito nagiging hadlang sa akin. Gayunpaman, may mga tao na sa akin ay nagmamalasakit. Mapaka mag-aral man o kaibigan. Sa bawat pangarap natin, hindi makakaligtaan na kahit subukan mo umangat sa buhay, may mga taong hihila sa pangarap mo paibaba. Kahit pa na ang taong akala mo ay iniibig ka, ay isa rin pala sa magpapahirap sa iyo harapin ang masalimuot na buhay. Maaaring siya ay no-jack sa maling isipan ng mga kaibigan nito. Teka lang, mahal! Ipawan mo nga ako! Mag-usap tayo! Pero hindi ako kapakain ng pagmamahal mo. Malagi na lang, mahal. Pero hindi mo kayo ibigay yung mga gusto ko eh. Maghiwalay na lang tayo. Sandali lang, mahal! Huwag mo akong iwan! Sa kabila ng lahat, may isang tamang tao na darating sa ating buhay na magsisilbing inspirasyon para bumangon muli sa nakakapagod na mundo. Ngunit, So, kumusta yung mga pinapagawa ko sa'yo? Yung mga paperworks na sasabit na letter? Good morning, ma'am. So, you're late again, Mr. Bantola? Excuse na naman. Puro na lang excuse. Ano na? Puro na lang ba? Araw-araw na naman tayo ganyan? Alam mo, lagi ka naman ganyan. Mas maganda. Wala ka na lang din. You're fired. Wala nang pera-pera, Mr. Bantola. You can leave. You can leave. sa mundong ito, kahit anong gawin mong tama at patas, may mga tao pa rin na mas umaangat kahit na sila yung mali at mandarayan. Tol, nasisante ako kanina. Oo nga, nakita ko nga. Maghahanap na lang siguro ako ng bagong trabaho. Ge, pera mo na akong bag. May dadaanan lang ako. Sige. Di ko pa naman kailangan eh. Mauna na ako Kailangan ko agad makahanap ng bagong trabaho eh. Ge. Ingat, ingat. Uy, pera to Minsan, pati sarili mong kadugo ang magtataksil sa'yo. Naka-jackpot ka. Tama.
trabaho. Ano kaya magaling trabaho masasuggest sa akin? Mag-call center ka sa Cubao, malakas sa akin doon. Oo, doon ka na lang. Kaya lang, wala akong pera eh. Naiwan ko kasi yung wallet ko sa bag ng kapatid ko. Tawagan mo kaya. Kaso wala akong cellphone eh. Pre, may dog pa ako. Wala akong tol. Hello, tol. Oh, bakit? Ano Pacheck yun? nga ako ng bag ko dyan. Kasi naiwan ko dyan yung wallet ko Wala, eh. iniwan ko sa bahay. Nilapag ko doon. Pacheck nga ako ulit. Ulit mo naman. Binabaan ako mga tol. Wala pa naman akong pamasahe. Pwede ka na pala nagbayaran yun. Talaga? Pero kung kailangan ng karangal, kanila lang ka. Salamat tol. Dagdag mo na. Maraming salamat sa inyo. Pasalamat na lang ako sa Diyos So, Mr. Pantola, na nagkaroon muli ako ng trabaho na mag-aangat sa amin sa buhay. last job. And I would like to inform you that in this company, you will be accepted. Sa lahat ng hirap at ginhawa, ay nakasama ko ang aking kasintahan na si Lynn. Siya ang aking naging kasangga, gabay at taga-suporta sa aking mga hangarin sa buhay. Sobrang nagpapasalamat ako sa aking kasintahan na hindi napagod na lapitan at suportahan ako sa mga araw na ako'y nalulugmok sa kalungkutan at hirap ng buhay. Hindi ko inakalang maabot ko ang aking mga pangarap na siya ang kasama. Salamat din sa mga kaibigan ko na sumuporta sa akin at sa amin. Kung ikaw man ay dumaraan sa matinding hamon ng buhay, tandaan mo ito. Ang kahirapan ay hindi isang hatol na kailanman ay hindi mo matatakasan. Ito ay isang hamon na nagsusubok sa iyong tapang, determinasyon at pananampalataya. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano karaming beses kang nadapa, kundi sa kung paano ka bumangon at nagpatuloy.